Ang sakit isipin na hindi man lang ako makatulong sa magulang ko kahit barya man lang. Ang mister ko kasi ang humahawak sa sahod niya. At sakto lang ang pera na binibigay niya sa amin para sa panggasto sa bahay. At dagdag pa sa problema ko ang pagiging seloso niya. Magandang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo po akong bigyan ng buhay at kasagutan ang mensahe ng ating sinder na si Ma'am Lily from Cotabato. Narito na po ang mensahe niya. Magandang araw po kuya, kumusta po kayo? Gusto ko din po sanang humingi ng payo sa iyo kuya. Tawagin niyo na lang po akong Lily, 22 years old from Cotabato at may isang anak. Meron po akong kinakasama ngayon, isa po siyang uniform personnel. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan po siya kuya. Problema ko kasi kuya dahil masyado po siyang siluso. Okay naman siya nung bago pa lang kami, kaya lang nung nagkaanak na kami, nagbago na po siya. Palagi na kaming nag-aaway kahit sino-sino na lang pinagsisilusan niya. Isa pa na problema ko kuya, siya lang ang humahawak sa pera niya. Insaktong panggastos lang sa bahay ang binibigay niya sa akin. Minsan kulang pa at nagagalit pa kapag naubos yung pera. Kaya nahihiya na rin ako sa mga kapatid ko kasi minsan humihiram na lang ako sa kanila kapag may gusto akong bilhin. Ni hindi nga po ako makabigay man lang sa mama ko kahit barya man lang. Nakapagtapos din naman ako ng 4 years course kuya. Pinaghirapan din yun ng magulang ko. Kaya lang sa ngayon hindi naman ako makapagtrabaho dahil ayaw naman niya. Sa paparating namin arrangement po ng kasal namin, balak ko po sanang hindi na lang tumuloy sa kasal namin kuya. Sana mapansin niyo po ang mensahe ko na ito. Follower niyo po ako kuya. Maraming salamat po. Okay, Ma'am Lily ng Cotabato, magandang araw din po sa iyo ma'am. At shoutout na rin sa lahat ng mga kababayan ko sa Cotabato. Mag-ingat po kayo palagi. Ma'am Lily, nalulungkot din po ako sa kalagayan niyo ngayon. Alam ko hindi ito ang uri na buhay na pinapangarap ng mga kababaihan. Unahin natin itong pagiging siluso ng isang lalaki. Maalala ko last time may nagawa na rin akong video patungkol din yun sa siluso niyang mister. Pero mas matindi po itong problema mo ma'am kumpara sa nakaraan nating sinder. Ang pagsisilos, normal naman ito sa isang tao kahit sino pwede makaramdam nito, mababae man o lalaki. Pero dapat nasa tamang lugar ito, nakakasira lang ang pagiging siluso kung sobra-sobra na ito dahilan ng pag-uumpisa ng away at gulo. At may malaking chance pa na mauwi na sa sakitan. Ang pagiging siluso na sobra ay hindi talaga maganda. Maraming mag-asawa ang nasira dito na nauwi talaga sa hiwalayan. At sabi mo ma'am, siya ang humahawak ng pera. Marami namang ganito na mag-asawa. Nangyayari ito lalo na kung both side may tinutulungan pa sila sa kanilang pamilya. Ibig sabihin, maring pwede itong gawin ng mag-asawang parehong kumikita. O sabihin na natin parehong may trabaho. Pero dito sa sitwasyon mo ma'am, na nasa bahay ka at ikaw ang nag-aalaga sa anak nyo, sa ganitong sit-up, hindi ako agree nito. Dahil tulad ng sabi mo, minsan kulang yung perang binibigay niya sa'yo at nakakahiram ka pa nga sa kapatid mo kung may gusto kang bibilhin. Lalaki din ako at nakikita kong hindi maganda ito dahil parang sinasabi ng mister mo na hindi ka mapagkatiwalaan pagdating sa pera. Na kung tutusin, babae naman talaga ang humahawak ng pera para sa pamilya o babae ang mag-budget nito. Maliban na lang kung may dahilan siya, halimbawa masyado kang magastos, maluho o nagsusugal ka. Mga valid na dahilan ito na pwede talaga ang lalaki ang hahawak ng pera para ma-manage yung income nyo. Pero kung hindi ka naman ganito, ano ang dahilan niya para hindi ibigay sa iyo ang income niya bilang asawa? At sabi mo ma'am, ikakasal na kayo sa paparating na Mayo. Nagdalawang isip ka ngayon kung tutuloy ka pa ba o hindi na dahil sa nakikita mong tunay na pag-uugali niya. Narito ang payo ko sa iyo ma'am. Bilang isang lalaki, marami akong kaibigan na ganyan ang pag-uugali. Iilan sa kanila, hindi talaga nagsaksis yung pagsasama nila bilang mag-asawa, nauwi talaga sa hiwalayan. Dahil para sa akin, ang ganyang pag-uugali na wala namang sapat na dahilan o rason ay may tuturin din na isang pagdadamot, hindi lang sa ibang tao, kung hindi sa mismong asawa niya. Kaya kung wala siyang dahilan at ginawa niya ito sa'yo, na hindi ibibigay sa'yo ang kinikita niya,
masasabi kong hindi kayo magtatagal nito. Itong mister mo may ugaling makasarili. Dagdag pa nito ang pagiging seloso niya. At ayon sa'yo, kahit sino-sino na lang ang pinagsisisilosan niya. Ibig sabihin, hindi niya makokontrol ang sarili niya pagdating sa pagsisilos. Kaya ang masasabi ko sa iyo, ma'am, mayroon ka pang time na hindi ituloy ang kasal nyo. Kasi tingin ko, baka pagsisihan mo lang ito pagdating ng araw. Dahil naniniwala ako na hindi kayang baguhin ang ugali niya sa pamamagitan ng pagpapakasal. Kung ano ang nakikita mo ngayon sa pagkatao niya, yan na yan at hindi na yan magbabago pa. Kaya kung sakaling nagbago man ang isip mo, ma'am, papabor ako sa iyo. 22 years old ka pa lang, ma'am. Ang dami mo pang magawa sa buhay. Huwag mong ipilit ang sarili mo kung sa tingin mong naging mabuting asawa ka at mabuting ina ng anak nyo. Oo, sabihin na natin na kawawa yung bata. Pero mas kawawa ka kung habang buhay mo itong titiisin. Yung anak nyo, pagdating ng araw, maintindihan niya kung ano ang nangyayari. Maikli lang ang buhay natin, tapos uubusin mo pa ang oras mo sa ganyang klaseng tao. Ulitin ko, ma'am, malas mo lang at nakatapat ka ng ganyang klaseng lalaki. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Tulad ng sabi ko, may oras ka pa. Kaya para sa mga babae, huwag nyo masyadong ipairal ang iyong puso sa pagpili ng isang lalaki. Sa panahon natin ngayon, dapat utak ang gamitin nyo at alaming mabuti ang ugali ng isang tao. Dahil mahalaga yan pagdating sa totoong buhay. Hanapin nyo yung may mabuting puso. At kung may trabaho pa ang taong ito na nahanap nyo, bonus nyo na yon. At sa huli, ikaw pa rin ang masusunod kung ano ang magiging desisyon mo. Sana makatulong itong payo ko. Paalam.